Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Badi'us samawati wal ardi ya jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni wa la takilni illa nafsi tarfata'in. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako'y nagpapakupkup kailam mula kay Satanas na isinumpa sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O Allah ang buhay at walang hanggan, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang may hawak ng kamahalan at kapurihan. Walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ikaw. Sa pamagitan ng iyong habag, hinihiling ko ang iyong tulong upang ituwid ang lahat kong gawa at huwag ubaya sa akin ang pagmamahala sa aking sarili kahit naman sa isang kislap mata. So before ko sabihin ang aking topic, ay ako'y humingi sa inyo na libong-libong kapatawaran na hindi ibig sabihin ako'y nagsasalita na ako'y isang maalam na. At una, nagpapayo ako una sa aking sarili at sino mang nakikinig. At aking topic ay Asmaul Husna, paliwanag ng Asmaul Husna. First time na paliwanag ng Allah. Sobrang daming nito ipaliwanag. Pero kaya kailangan ko itong sabihin. Kauna sa akin at kailangan i-memorize at intindihin kung ano ba ang paliwanag ng Asmaul Husna. Maraming at malaking topic ito, napakarami. Pero kailangan, first time ng Asmaul Husna. Kung pag-usapan ito, hindi matapos ng 1 year o kahit matagal pag-usapan o ipaliwanag kung banggitin. At una, pinag-aralan ko rin, kasabi ng ustad ko at alim, kailangan ko pag-aralan at tapos isabuhay, lillahi ta'ala, at gawin. So, una kong paliwanag Tagalog lang. May pinus na ako sa Arabic. Klase ko rin ito pero kaya kailangan ko, siyempre pag-alaman, kailangan din anong nalalaman mo, ituro mo, na lillahi ta'ala, ka nakakatulong din. Kung sino mang nagtuturo sa Islam, at tapos sinuturuan mo, once na mawala ka na sa mundo, ay babalik din sa'yo. Ang paliwanag ng Asmaul Husna. Ang magandang pangalan na ito ay kilala ng Panginoong mapalad at siya ay dakila, na tunay na sinamba at ang bawat Diyos bukod sa Kanya ay hindi totoo. Ang iskolar na sina Ibn Qayyim, naway maawa ang Allah sa kanya, ay nagsabi ang marangal na pangalan na ito ay mayroong 10 mga katangian, pandiwa at mga paa nito. Pagkatapos sinabi niya tungkol sa mga katangian na espiritual na ito, ang pinaka nalalaman sa nilikha, nawa ang mga panalangin at kapayapaan ng Allah ay sumakanya, ay nagsabi, hindi ko mabibilang ang pagpuri para sa iyo tulad ng iyong pagpuri sa iyong sarili. Lahat ng kabutihan at kabutihan sa loob, pagkakaroon ng kabutihan at katuwiran ay pagmamayari sa kanya at mula sa kanya. Kaya ang pangalan ng ito ay hindi nabanggit ng kaunting, ngunit ang kasaganaan nito ay kapag may mga takot maliban ay tinanggal nito, o kapag may pagdurusa maliban sa pagsisiwalat nito, ni kapag ito ay nasa pagbabalisa sa pagkabalisa maliban sa kaluwagan nito, o kapag may mga pagkabalisa maliban sa pagkapangyarihan nito, o siya ay nakakabit sa isang mahina na tao maliban sa lakas ng makikinabang sa kanyang walang taong pinahiya, ngunit upang siya ay maluwalhati, at walang mahirap na tao, ngunit pinayaman niya siya, at walang sira, ngunit ginawa niyang kalimutan, at walang pagkatalo, ngunit sinusuportahan siya at tinutulungan, at walang pilit na tao, ngunit
inilantad niya ang kanyang pinsala, at walang taong walang tirahan, kundi ang siya ay kanlungan niya. Ito ang pangalan kung saan isiniwalat ang mga pagdurusa, ang mga pagpapala ay bumaba, ang mga pagsusumamo ay sinasagot, ang mga pagkatisod ay sinabi, ang mga hindi magagandang gawa ay pinatalsik, at mga mabubuting gawa ay napupukaw, at ito ang pangalan kung saan ang lupa at langit ay itinatag, kung saan ang mga libro ay nagsiwalat, kung saan ipinapadala ang mga messenger, at kung saan ang batas ay naisabatas. At kasama niya ang mga hangganan ay naitatag. At kasama niya ang batas ng jihad, at sa kanyang mga paglikha ay nahati sa masaya at masirabol, at sa kanyang natupad ang katotohanan. At nangyari ang eksidente, at kasama niya ang mga balans ng hustisya at itinatag, at mga landas ay itinatag, at ang mga merkado ng paraiso at impyerno ay itinatag. Kasama niya ang lingkod ng Panginoon ng mga mundo at papuri, at sa pamagitan ng kanyang karapatan ang mga messenger ay pinapadala at tungkol sa kanyang mga libingan, at sa araw ng pagkabuhay at mga pagkabuhay na maguli, at dito ay natatalo, at dito ay paghuhusga, ay dito ay katapatan at puot, at dito ay kaligayahan, at mga nakakakilala nito, at nagagampanan ang karapatan nito, at dito ay kapahamakan ng mga kanyang kamangmangan at pag-aabandona ng kanyang karapatan, sapagkat siya ang lihim na paglikha at ang utos, at sa pamagitan niya ay tumayo sila sa natunayan sa kanyang nagtapos sila. Kaya ang paglikha ay nasa kanya, sa kanya at para sa kanya. Kaya walang paglikha na walang utos o walang gantimpala o parusa maliban sa pagsisimula nito at pagtapos nito. At kalinga nito, Panginoon namin, hindi mo ito nilikha ng walang kabuluhan. Luwalhatiin sa iyo, kaya itataas mo kami ng pagpapahirap ng apoy. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم سورة الإمران الآية وإدمية 12 الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran sa aya 191, yaong mga panalangin inaalaala ang Allah sa lahat ng pagkakataon habang siya ay nakatayo, nakaupo, nakahiga, at iniisip nila ang lubusan, ang hinggil sa pagkakakilikha ng mga kalangitan at kalupaan, na sinasabi nila, O Allah, aming Rab, tagapaglikha, luwalhatiin sa iyo, hindi mo ito nilikha ng walang anumang kadahilanan, dahil ligtas ka sa mga ganong bagay, ilayo mo kami sa kaparusahan ng impyerno. Hanggang sa katapusan ng kanyang mga salita, naway maawa sa kanya ang mga pangyarihan Allah. So hanggang dito na lang ang aking topic. Ako'y patawarin ninyo kung may hindi man tugma sa aking nasabi sa Islam, patawarin ninyo ako dahil tao lang ako nagkakamali. So, kung sino mang sumunod sa hadis at Quran, alhamdulillah, hindi na ito magliligaw. At lillahi ta'ala ikhlas sa kanyang puso. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahu bi wa lakum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.